Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito, tayo ay sasamahan ng isang madre mula sa Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus. Siya po ay walang iba kundi si Sister Rowena Naag. Sister Weng, magandang gabi po. Good evening po, Father Randy, Brother Carlo, and Brother Earl, at sa lahat po na ating mga manonood. Upang simulan po ang ating online usapang bukasyon, pangungunahan po ni Earl ang ating opening prayer at ang pagbasa ng Ebanghelyo ni Carlo. Damhin po natin ang presensya ng ating mapagmahal na Diyos sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, sinasamba ka namin. Nang may buong kalayaan, yaring puso, ito ay nagpahayag ng ganap na pagsunod at pagtugon sa kalooban ng Ama. Paghindapatin mo pong matularan namin ang iyong puso sa pagbibigay ng sarili, pagmamahal at pag-aalay ng buhay para sa lahat. Puso po namin inyo nawang kupkupin. Basbasan mo po kami, yaring palatuntunan amin ngayong sinisimulan, sampu ng lahat ng sa amin ngayoy sumusubaybay. Hinihiling namin ito sa iyo, O Jesus, na nagmamahal sa amin sa kaisahan ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso't isipan sa pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang itinugtong, makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng aking Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Puri ka namin, Panginoon sa Kristo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa biyayang ito na muli na naman po tayong nagsama-sama, naglaan ng oras para po magnilay sa kwento ng bukasyon. No? Ang bawat kwento ng bukasyon ay tunay na mahiwaga, punong-puno ng misteryo, natatangi, at isang karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos na sa atin ay tumatawag. Ngayong gabi, muli na naman tayo makakapakinig ng isang kwento ng bukasyon. At mula sa kanyang pagbabahagi ay sama-sama tayong magnilay at balikan din ang ating paraan ng pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Mga kapatid, nais po natin ipagkaloob sa inyo si Sister Rowena Naag o Sister Weng at sama-sama nating pakinggan ang kwento ng kanyang bukasyon. Sister Weng? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. So, thank you po sa invitation na makapagbahagi ng aking kwento ngayong gabi. Paano ko ba ito susimulan? So, pero ang aking bukasyon ay parang nagsimula siya sa bargain. Kasi hindi, from the very start, hindi ko naman po pinangarap talaga na magmadre. Ang pangarap ko po kung simula pa nung maliit pa ako ay maging isang sundalo o kaya maging piloto. So yun po talaga yung childhood dream ko.
Kaya lang, may instance na nung ako ay fourth year high school, biglang nagkaroon ng 160-degree twist sa aking story. Kasi dun po, nagsimula, mayroon akong parang hiniling sa Diyos na sabi ko sa kanya, pag iginant niya yung wish na yun, kahit right after my high school graduation, ay papasok ako sa kumbento. So, kasi para yun po, parang himala daw kasi no, pagka nag-grant yung wish kong yun. At eventually, ibinigay po ni Lord yung hiniling ko sa kanya na bagay na yun. Kaya nung pagkatapos ko gumraduate, so parang, yun, pumasok na po agad ako sa kumbento. So 17 years old po ako na ako pumasok sa kumbento. Maaga akong tinawag ni Lord. So nagmamadali siya. So pero, yun po, kaya lang po ako pumasok ng time na yun dahil, yun nga, nakipag-bargain ako sa kanya na ang sabi ko sa kanya, kapag kaiginat nga niya yung wish kong yun, ay papasok ako sa kumbento at iginrant po niya yung wish na yun. Kaya dahil parang isa sa personality ko yung bang pag sinabi ko ay pinapanindigan ko. Kaya kahit ba parang deep inside, medyo nagdadalawang isip ako kasi parang hindi ako parang disposed pa talaga na pumasok sa kumbento dahil hindi ko siya pangarap. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magsusuot po ng ganitong habit. Kasi medyo boys ako nung nasa labas dahil ang mga kapatid ko ay halos puro lalaki. Tapos yung mga kababata ko ay puro lalaki. Kaya ang tawag nila sa akin, ako ay one of the boys. So kaya yung mga hilig ko din ay puro pang lalaki. Kahit po yung mga sports na nahiligan ko nung ako'y nasa labas pa ay puro basketball. Kung ano yung mga hilig ng mga kabarkada ko. Kasi puro lalaki halos din yung kabarkada ko. At ako po ay certified papa's girl din. So kaya ayun. So hindi ko rin kaya nung dumating yung time nga na kailangan kong tumugon, kailangan kong tuparin yung ipinangako ko sa Diyos, ay yun yung naging mahirap sa akin. Kung paano ko aalis sa bahay namin, paano ko iwan yung family ko, paano ko isa-surrender yung childhood dream ko, kasi talagang pangarap na pangarap ko po yun, yung maging sundalo at saka maging piloto. Kaya kahit no ako'y second year high school pa lang, nagtitrain na ako sa paghawak ng baril. Kasi ang lolo ko po kasi ay colonel. So kaya yung pag ako'y nagbabakasyon lagi, so pinapaturuan niya lagi ako humawak ng baril. Kaya dati baril yung hawak ko. So tinuruan ako niregaluhan ako ng mga tito ko yung pong air gun na kasi taga-bundok po ako taga-bundok ng San Antonio, Kalayaan. So may bukid kami doon. Ang ginagawa ko pagkatapos ko sa school, pupunta na agad ako sa bukid, dala ko yung kabayo namin, parang amaswan na lang ang peg. So, dala ko yung kabayo, dala ko yung air, nakasakay ako sa kabayo, hindi ko pala dala yung kabayo. So, nakasakay ako sa kabayo, so may kabayo kami. Tapos, dala ko yung air gun ko at namamaril ako ng mga bunga ng puno, kasi gusto kong maging target shooter, na maging kasing husay ng probinsyano sa pagbaril. No? Kaya po yun. So yun ang iniisip ko, parang paano yun? Kakayanin ko ba yung buhay sa kumbento? Hindi ko nga ma-imagine na gano'n ako. Kasi naging member din po ako ng sorority. Maliit lang naman na sorority na ayun, kasi ang bait-bait ko nasa labas ako So meron po akong tato dito sa aking kamay na bungo. No, kaya lang, yung bungo na yun, nawala na. Kasi nung pumasok po ako sa kumbento ay nasunog ako. So first degree burn, second degree at third degree burn yung kamay ko. Kaya ako ay degree holder. Marami akong degree. Burn nga lang. So, ang dami kong degree. Burn. So almost 1 year po akong pinapaligo, binibihisan. Kasi talagang grabe yung pagkasunog ko sa kumbento. At yun na lang habi ko siguro, kaya ganun yung kaya ako nasunog kasi habi ni Lord, ang pangit naman siguro na madre ako tapos may tattoo ako na bungo. Yun dito po. No? Kaya ngayon, iba na yung tattoo ko, yung na ng aking paso, nung pagkasunog ko na sa kumbento. Kaya talagang maraming naging pagbabago sa buhay ko. At pangalawa din po ay isa pa yung father ko, hindi po ako pinayagan na pumasok sa kumbento.
Kaya ako yung tumakas sa amin. Tumakas po ako sa bahay namin, kahit hindi alam ng father ko, kaya isinumpa ako ng tatay ko. Sabi niya, dati every Sunday, sinusundo ko ako ng aking tatay sa kumbento. May kasama siyang isang honor na sundalo. Yung parang maitotokan ang peg ng tatay ko. Kaya takot na takot yung mga madre. Kasi pinapalabas ako ng tatay ko sa kumbento. At dahil hindi niya ako napalabas, ayun, isinumpa na lang niya ako, tinakwil niya ako. Sabi niya, kalimutan ko na na buhay pa sila at kakalimutan nila na buhay pa ako. Kaya po ang tagal-tagal kong hindi nakakauwi sa bahay namin dahil nga tinakwil ako ng tatay ko eh. So parang napaka-painful sa akin yun kasi sabi ko nga kanina, ako'y papa's girl. Pag hindi ko po nakikita ang tatay ko ng ilang araw, ako'y nagkakasakit. Ganun ako ka-close sa kanya. Pero pag nakita ko na siya, wala na. Ganun lang, parang nag-inarte lang ako. So, kaya po yun yung parang naging struggle ko sa kumbento. Una, dahil akala ko nasa kumbento lang ako dahil word of honor. Kasi nangako ako na pag nag-grant ni Lord, yung wish ko ay magmamadre ako. At pangalawa, dahil yun nga, kumbaga yung tatay ko ay hindi nga ako pinayagan, kaya yung mga ang sakit-sakit sa kalooban na yung best friend ko, para sa akin po kasi best friend ko yung tatay ko, ay naging best enemy ko nung pumasok ako sa kumbento. Kaya nung ako aspirancy, postulancy, hanggang sa junior, para po ba akong half-hearted na parang half of myself, ay gusto ko parang i-continue yung childhood dream ko. Pag nakakakita ako ng sundalo, talagang parang head turner sila sa akin. No, pag nakakita ako ng mga, yung gwardiya, gusto ko agawin yung baril nila. Kasi parang nandun pa rin yung desire ko, at saka yun, maging piloto, yun pa rin yun. Kaya tinraces ko po yun. Alam na ko, hindi pwedeng ganito. Na para nasa kumbento ako para akong manananggal. Kasi yung kalahati at sa kumbento at yung kalahati gusto kong ipagpatuloy yung dating pangarap ko. Kaya nung bago ako mag-junior, yun yung kinlarify ko, yun yung nilinaw ko. Bakit ako nandito sa kumbento? Kailangan ko pong pumili, kailangan kong mag-decide kasi hindi pwedeng half-hearted ako. Na kailangan kung magbibigay ako ng sarili sa Diyos ay dapat ay hindi siya 50-50, hindi 70-20, kundi 100% ay ibibigay ko talaga yung buong sarili ko sa Kanya. Kaya nagkaroon po ako ng activity noon na dahil ako ay pangarap ko maging sundalo, so isang magka-Christ the King po noon, sinulat ko sa isang papel yung lahat ba ng mga parang baggages ko, yung mga bagay na hindi ko ma-let go, yung mga bagay na dating pinapangarap ko na kahit ako'y nasa kumbento na ay parang hinahangad ko pa rin siya. So, yun na, isinulat ko siya sa papel, kasama po dun yung family ko, yung lahat ng mga tinitreasure ko yung nasa labas ako. At binasa ko siya ng paulit-ulit sa harap ng Blessed Sacrament. Pagkatapos, nung siya ay binasa ko na sinabi, Lord, I will offer you these things, bahala ka na po dito. Ginawa ko siya eroplanong papel. At pinalipad ko siya ng pinalipad hanggang napagod ako. Pumunta na ulit ako sa Blessed Sacrament at ini-offer ko sa kanya yung eroplanong papel na yon na kinasusulatan ng lahat ng aking mga dati kong mga pinapahalagahan, dati kong mga itinitreasure. At nung yung moment na yon, nung nakaluhod ako sa harap ng Blessed Sacrament at ini-offer ko yung eroplanong papel sa kapitbahay, bigla po bang tinugtog yung kantang yung that I was born for you and that you were born for me. So yun yung parang doon ako, umiyak ako ng todo doon kasi yung doubt ko nung moment na yun, na nandun ako sa harap ng Blessed Sacrament, ini-offer ko sa Diyos yung lahat ng aking baggages at nandun ako sa point na nagdududa ako na ito ba talaga yung bukasyon ko? Ito pa talaga ako tinatawag ng Diyos? Tapos nung siya itinurrender ko sa Diyos dahil sinabi ko sa kanya na I will stay, na mananatili ako sa kumbento and I will offer myself to Him, kinanta nga po yun. Parang yung kantang yun, yung nag-confirm. Yun yung para sa akin ay naging transfiguration experience ko kung saan yung in-strengthen ba, kung doon sa mga apostles, yung transfiguration experience nila ay para palakasin yung kanilang pananampalataya at alisin yung kanilang pagdududa na talagang si Kristo yung kanilang sinusundan, na talaga siya yung anak ng Diyos. Sa akin po, nung moment na yun din yung nagtanggal ng lahat ng doubt na nararamdaman ko.
na doon sa moment na yun, nung sinabi yung parang yung kantang yun, ay siya yung naging tugon ng Diyos sa akin na my vocation is not just accidentally, it is intentionally. Iba man yung way ng pagkatawag sa akin, hindi man agad naging malinaw sa akin yung pasimula ko. Kasi yung starting ko nga sa kumbento, parang ganun lang, bargain. So masyadong mababaw. Pero nung moment po yun, nilinaw ng ating Panginoong Hesus ang kanyang, yung aking bukasyon na talaga palang dito talaga niya ako tinatawag. At simula nun, yung doubt ko, nawala na po ba siya? Naging buo na yung pagbibigay ko tuloy ng sarili ko. Natanggap ko na hindi na ako magiging sundalo, hindi na ako makakapagpalipad ng eroplano, dahil ito talaga yung plano po sa akin ng Diyos. At yun, sa awa din naman ng Diyos, binigyan po niya ako ng lakas na mapagtagumpayan ko yung mga struggle ko along the way. Nung bago naman ako mag-perpetual, yung father ko ay dumating nung perpetual ko. Pero siya iyak ng iyak. So, inagawan niya ako ng moment. So, siya po yung iyak ng iyak kasi dumating naman siya. Sabi ko, Lord, gusto ko pag ikakasal ako, nandun yung tatay ko. At yun po yung first time na, ayun nga, yung tatay ko ay pumunta ng perpetual profession ko. So kaya talagang hindi ganun kadali. May mga pagkakataon pala na sa bukasyon natin may mga time na hindi agad ganun kalinaw yung pagtugon natin, but along the way napapurify yun ng ating Panginoong Hesus para mas panghawakan ko ngayon, para mas maging matibay yung aking pagtugon sa Kanya, kasi malinaw na sa akin na hindi lang ito dahil nakapag-bargain ako, kundi ito talaga yung tawag sa akin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Tama na muna doon. Salamat, Sister Weng, sa unang bahagi ng ating usapang bukasyon. Nakakatuwa, Earl at Carlo, habang tayo ay nakikinig sa pagbabahagi ni Sister Weng. Isa sa napakatingkad na mga pangyayari sa kanyang kwento ng bukasyon ay yung marami niyang pakikibaka, no? Oo, di ba? Halimbawa, nung una, nakikipag-bargain siya, no? Kasi kumbaga, iba naman talaga yung plano niya gusto niya lang naman talaga ng bata maging sundalo. Tama ba, sister? Yes, Father. Gusto niya maging sundalo. First love ko. So, para sa isang kabataang babae, parang hindi pangkaraniwan yung maghangad ng isang direksyon patungo sa pagiging isang sundalo sa hinaharap. No? Pero nung dumating yung sitwasyon na sabi nga niya, nag-wish siya at pag natupad yun ay tutugon naman siya sa paanyaya para sa pagpasok sa kumbento. Kaso natupad nga yung wish niya, no? Hinihintay ko lang na nasabihin ni sister, ano kaya yung wish na yun? Sabihin yung wish. At nung natupad yun, sabi nga niya, kasi siya yung tao na parang pinaninindigan kung ano ang kanyang sinabi, no? Ay pumasok nga siya sa kumbento, no? Kahit na nagtatalo din ang bahagi ng kagustuhan ng kanyang tatay, o kahit siya nga, sabi nga ay half-hearted sa ganitong klaseng pagpili ng ganitong buhay, no? Ay nagbigay siya ng kanyang sarili, no? Ganun naman siguro talaga, sister, sa una yun, yung bang parang hindi natin agad-agad masasabi na dito na talaga tayo, no? Oo, ito na talaga ang buhay natin. Lalo na siguro kagaya sa inyo, Earl at Carlo, nasa formation sa loob ng seminaryo, no? Bagamat may direksyon na maaring awa ng Diyos tawagin sa buhay pagpapari, pero may mga pagkakataon na sitwasyon na sumasagi din sa isip ng isang seminarista na hindi pa talaga nila mapapanghawakan kung sila ay sa pagpapari na talaga habang sila ay hinuhubog sa loob ng seminaryo, no? Pero ito din yung isa sa bagay na dadating sa punto ng paghuhubog, no? At na dumating din sa buhay ni sister, kailangang magdesisyon. Hindi po pwedeng no? Sugod lang ng sugod, bahala na, sunod sa agos na o daloy ng tubig na parang kung ano yung daloy ng ilog ay ganun na lang, no? Bahala na kung tawagin o hindi, edi bahala na. Hindi naman ganun ang buhay at bukasyon palagi, no? Dadating ang sandali that we need to make a decision, no? At sa desisyon na yun, napakahalaga na pagdasalan, no? Very striking yung sharing ni sister na yung nagsulat siya sa papel bago ginawa niyang eroplano. Eroplano. Try niyo bang gumawa ng eroplanong papel dati, Carlo, Earl, no?
pinalilipad yan ng pinalilipad, no? Pero, syempre, bahagi ng katotohanan at realidad na kailangan niya ding harapin ang kanyang buhay, no? At nung pagharap niya sa Blessed Sacrament, bunga ng panalangin, nakakapakinig pa siya ng isang awitin na nagdulot pa ng parang, siguro masasabi natin, sister, na parang consolation sa part mo, no? Yes. Na may pangungusap ang Diyos. At mula doon, nagkaroon ng isang matibay na desisyon na bunga ng panalangin at nagawang tumugon. At pagkatapos ng lahat ng masalimuot na mga pangyayari, no, kagaya nung sinusundo ko ng tatay, no? Tapos, yun nga, sister, ngayon ko lang naman narinig yung kwento ng iyong bukasyon. Yung nakaranas ka pala na ikaw pala'y nasunog, no? Yes, kaya degree holder. Parang hindi naman halata, sister, sa yung ano ngayon, no? Sa iyong kalagayan ngayon. Tapos yun, no? Tapos yung sabi nga niya, meron daw siya ditong tattoo sa kamay, no? Tapos nawala na yun because of that burn, no? Pero dumating yung sandali na after na magdesisyon si sister, parang lahat, sister, ay dumaloy batay sa plano na ng Diyos, no? Unti-unti naghihilom ang mga sugat, unti-unti natatanggap na rin ng tatay niya, no? Siguro yung kaligayahan mo, sister, ganun na lamang nung makita mong tatay mo na dumating doon sa iyong yung perpetual vow, no? Yes. Kumbaga sa isang ikinakasal ay parang naramdaman mo na inihahatid ka ng iyong tatay, no? Sa altar. Sa altar, no? Iba pa din yung damdamin ng isang anak na may basbas ng magulang para sa isang bukasyon na kanyang yayakapin. Siguro para sa isang nag-aasawa, yung nandun ng kanyang parents, no? Sa araw ng kanyang kasal. At sa buhay naman natin, kami bilang pari, sister bilang madre, yung makita rin yung mga magulang na sumasaksi sa ganitong klaseng biyaya at grasya ng Diyos, no? At syempre, hindi naman doon natatapos ang lahat, no? Nagpapatuloy si sister, nagpapatuloy si Carlos, si Earl, nagpapatuloy ako sa buhay na ito, pero patuloy na umaasa na ang ganitong klaseng direksyon ay patuloy ding pagkakalooban ng Diyos ng biyaya at grasya para makapagpatuloy din sa buhay at sa bukasyon, no? Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bukasyon kung saan kasama po natin si Sister Weng Naag ng Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus, no? Kanina po napakinggan natin ang kanyang kwento ng bukasyon, no? At para mas lalo pa pong yumaman ang ating usapan ngayong gabi ay magtatanungan naman tayo, no? Tatanungin ng mga kasama ko pong sina Earl at Carlos, si Sister, mula po sa kanyang naibahagi sa ating kanina lamang. Mauna po si Carlo. Magandang gabi po, sister. Yes, Brother Carl. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa amin ng inyong kwento, no? Parang habang pinakikinggan ko po yung inyong kwento, para ako nakikinig ng MMK. Parang maalala mo kaya yung kwento ng inyong buhay, kwento ng inyong bokasyon. Sister, kanina ho, habang pinakikinggan ko yung inyong kwento, nabanggit ho ninyo na meron kayong mga pagtududa sa sarili, pagtududa sa bokasyon, tapos yung relationship ninyo sa inyong tatay, yung di ba, yung hindi niya pagpayag na kayo ay pumasok sa buhay pagmamadre, at yung mga pangarap o ambisyon ninyo, no, na pinanghahawakan noon. Ang tanong ko lang ho, sister, ngayong gabi ay, ano ho yung inyong pinanghawakan, no? Ano ho yung nag-sustain sa inyo para manatili at yakapin yung bokasyon, no, na sa buhay pagmamadre sa kabila ng lahat ng bagay na pong ito? Una, siguro yung relationship kay Christ.
Kasi talagang mahalaga yun na mayroon tayong malalim na personal na ugnayan kay Kristo. Dahil siguro biniyaan nga ako na sa family namin ay sabi ko nga may 5 bagay yung naging baon-baon ko nung pumasok ako sa kumbento. Napagtagumpayan ko yung mga pagsubok, yung hirap, so lahat ng mga struggles na along the way hanggang sa kasalukuyan. Dahil dun sa 5 bagay na yun na parang yung natutunan ko, pero hindi lang natutunan, kundi itinuro sa akin ipinarana sa akin ng magulang ko. Kaya para na rin po ito sa lahat ng mga magulang din. 5 M po yun. So meron akong 5 milyon na baon-baon sa kumbento. So yung unang M po ay yung kung paano mabuhay. So kasi sa buhay ko, nung nasa amin pa ako, kahit hindi kami mayaman, no, pero sa awa ng Diyos, yun, naranasan ko kung na masarap palang mabuhay. Na masarap pala yung mabuhay dahil nandun nga may mga taong may sa pamibigid mo. Pangalawa, kung paano magmahal. Kasi naranasan ko at ipinaramdam sa amin ng mga magulang namin na kami ay minamahal at natuto rin kaming magmahal. Pangatlo, yun nga, paano magdasal. So bata pa lang ako yun, ay na-develop na ba sa amin ng family ko, ng father ko, lalo na ng lola, no, na dapat ay napakahalagang magdasal. Kaya grade 2 pa lang ako, 4 years old pa lang ako, talagang lahat ng mga prayers ipinapamemorya na ng lola ko. Pang-4 na ay yung paano maglingkod at kung paano magbigay, yun yung pang-5. So yung 5 bagay na yun, yung naging nakatulong para ma-sustain ako sa buhay na ito. Yung mabuhay, magmahal, magdasal, magbigay, at maglingkod. At yung lahat na yun ay galing din, yun na yung mga values na natutunan ko sa family. At pero the best sa akin doon ay yung pagdarasal. Kasi doon mas naging malalim yung aking ugnayan kay Jesus. Actually, yung tawag ko kasi, nung ako'y bago mag-perpetual, ay tinanong ko yung sarili ko na, kasi yung bago ako mag-perpetual, meron akong 2 marriage proposal. O diba, haba ng so parang, syempre, struggle ako noon. Ay, hindi ko alam paano ba. Like, Lord, ako, paano ba yan? Parang si Lord, every time na magkakam up ako ng isang malaking desisyon, lagi niya akong sina-challenge. At isa yun, nung magpa-perpetual na ako, nag-apply na ako for my perpetual profession, bigla, ganun. Dumating yung ganung pagsubok, na in-love ka, in-love, tapos, ayun nga, nagkaroon ako pero hindi ako nagkaroon ng boyfriend nung nasa kumbento na ako, pero nasa labas ako, ayun, syempre meron, pero nasa kumbento, yun nga. So kaya hininaw ko yun kung sino ba si Kristo para sa akin. At yung naging personal endearment ko nga kay Lord ay heart. Kasi dati ako nursing student, di syempre, di ba, kapag yung puso natin ay nawala na ng tibok, ibig sabihin dead ka na, no, patay ka na. Kaya yun, para sa akin si Kristo ay yung puso na hindi ako pwedeng mabuhay ng walang puso. Pwede ako mabuhay ng walang ibang bahagi ng aking mga internal organs, pero hindi yung puso. At ganun yung aking kaugnayan sa Diyos. Ganun yung papel ni heart with capital H, no, sa buhay ko. So yung aking personal relationship sa Kanya ang nagbigay sa akin ng lakas at tapang para harapin lahat ng pagsubok. Yan. Maraming salamat po, Sister, no, napakalaman po ng inyong pagbabahagi at maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng 5 milyon o ng 5 M ng inyong bukasyon. No? Siguro, Sister, kung pwede ko lang tagtagan yung inyong 5 M, gawin nating 6 na milyon. No? Wow. Kasi sa inyong kwento, yung parang pumasok lang naman ho sa aking isip yung magtiwala. Amen. Magtiwala sa Diyos na sa kabila ng napakarami nating plano, ang pangarap, ang bisyon sa buhay, ay nagtitiwala tayo na mas higit, na mas maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay, sa ating bukasyon. At isa lang naman, no, parang ang kaniyang inaasahan na pagtugon sa atin, magtiwala ka sa plano ko. No, mas maganda ang plano ko na inihanda para sa iyo, no, na hindi mo kayang i-imagine, no, na mas
mas malawak, mas maganda kaysa sa mga plano natin sa buhay. Ng mga kapatid, narinig po natin yung pagbabahagi sa atin at kwento ng buhay at bukasyon ni Sister Weng. No? Sana ay nakakuha tayo at nakapulot tayo ng mga aral, no? Dahil talagang napakalaman po ng kanyang ipinahagi sa atin. Maraming salamat po ulit, Sister. Thank you, Brother Carlo. Salamat Carlo and Sister Weng. Ngayon naman si Earl. Yan, Sister Weng, magandang gabi po ulit Yes. sa inyo. Kung kay Brother Carlo ay ang pakiramdam niya ay mala MMK o sa akin Vita Consecrata, ang palagay ko sa kwento niyo ay Sunday Pinasaya o The Joy of the Gospel, no? Amen. At no, kasi puro ano talaga, sabi ko, this is the joy of religious life, no? O kasi sabi di ba ni Pope Francis, there's no holiness in sadness. Yes, opo. Kaya sabi ko, ako punong-puno ng kaligayahan at kasiyahan si Sister, no? At bagamat hindi kayo naging sundalo, ay naging Militia Christi, no? Soldier of Christ naman kayo sa pagiging madre. Sister, ito lang ang tanong ko po, sa di ba, no, yung sinabi niyo po na pinanindigan niyo yung inyong bargain, no, sa Diyos. Pero maaari niyo po ba kaming bigyan pa ng linaw, no, patungkol dito na ano pa po yung mga bagay talaga na nagdulot sa inyo na nagpalalim na at nagbigay ng dahilan sa inyo upang yakapin pa, no, lalong higit ang buhay nito, maliban dun sa pagtugon niyo dun sa bargain na ipinangako niyo sa Panginoon. Salamat po. Siguro yung kanina, katulad nga nung aking nabanggit kanina, dahil dun sa kung paano ako na-train sa bahay, sa family namin, yung huling 2 M na nabanggit doon, yung maglingkod at magbigay. Kasi sabi ko nga, actually yung dun yun yung naging message ko nung ako'y nag-perpetual. Yun yung sinabi ko sa tatay ko na ito yung mga itinuro niya sa akin, at actually kasalanan niya kung bakit ako napunta sa kumbento. Kasi sabi ko sa kanya, siguro kung tinuruan mo ako maging madamot, kung ay di sana hindi ako tumugon nung naramdaman ko yung calling ni Lord. Pero dahil nakita ko din yun sa family namin kung paano yung nanay ko at saka yung tatay ko ay marunong maglingkod sa mga nasa paligid namin o sa mga, kahit na hindi kami mayaman, talaga napaka-generous ng aking parents. Kaya sa aming magkakapatid, sa awa ng Diyos, walang madamot. At laging pag may hinihingi, di laging willing na magbigay, no, kahit na nandun din yung hirap, no, yung pagsubok. Kaya yun, yung pananaw na yun, yung pagbibigay at yung paglilingkod ng walang hinihintay na nakapalit, ayun yung mga naging mga sandata ko pa para mas pangatawanan itong bukasyon nga na pinili ko. At syempre, dahil nga ito ay naging product nga ng panalangin at saka ng discernment. So dahil mahalaga kasi yung kailangan malinaw nga sa iyo kung bakit mo ba pinanghahawakan itong bagay na ito. Bakit po pagbibigyan ng buong-buo ng sarili ko itong taong ito. Kasi nabanggit ka, di ba, nandun kasi yung nagtitiwala ka sa kanya. Nandun kasi yung alam mo na siya yung the best, na kahit nga sabi ko nga kasi ako ay 22 years ng madre, so during that time, pero ako nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi dahil puro the best yung ibinigay niya sa akin na mga experiences, kundi dahil itong mga experience na ito ay ginamit niya para mas makita ko yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, at kung paano siya kumikilos sa akin, na alam ko na hindi ko naman yun mapapagtagumpayan kung hindi dahil kay heart, kung hindi dahil kay Jesus. So dahil laging malinaw kung sino sa akin si Jesus at kung bakit ako tumutugon sa Kanya, kaya yun, dahil sa Kanyang awa at habag, hanggang ngayon narito pa rin ako sa kumbento. Hindi ko sinasabing ganun ako katapang, pero dahil malaki yung aking sinasandalan, dahil nandiyan si Heart na alam kong hindi niya ako pababayaan, so yun, kaya kong malampasan ang lahat ng bagay sa tulong at awa ng Diyos. At dahil ako'y lubos na nagtitiwala sa Kanya, dahil alam ko naman siya ay katiwak-tiwala.
Maraming salamat po, sister. No? Mga minamahal na kapatid, no, kung inyo pong narinig ay yung sinabi ni sister, no, wala naman talaga sa isip niya yung pagmamadre. At kahit marahil sa pamilya nila, no, ang tatay nila ay tinuruan lang sila yung manalangin, no, yung mga simpleng bagay na hindi mo aakalain na may lilitaw na madre, no, yung ang pangarap nga niya ay maging isang sundalo. Ganun rin naman ho sa ating buhay, no. Minsan ay hindi natin nakikita yung picture, no, sa simula. Pero dinadala tayo at inaakay ng Diyos sa isang bagay at isang landas na hindi natin maunawaan, no, na yung pala ay magbibigay tayo ng sarili, no, na sa gitna ng mga pinagdaraanan at pagdaraanan natin sa buhay ay may isang Diyos na tapat na ating kasama. At sabi nga ho nung kanta, nung kinakanta namin dito parati sa tahanan, no, paghihirap, kapighatian o pag-uusig man, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay sumasayo. Maraming salamat po, sister, sa inyo pong pagbabahagi. Thank you rin po. Actually, yung pong yung aking, yung wish ko nung fourth year high school ako, ay tungkol po kasi yun sa mother ko. Na yung time kasing yun, ay yung mother ko ay nag 50-50. At sabi ng doktor, parang miracle na lang kung siya ay mabubuhay. So parang yun po yung binargain ko sa kanya na, Lord, huwag mo lang kunin yung mother ko. Kahit mag-madre ako, right after my high school graduation, okay na. So isasakripi, dahil very important person yung aking parang hiniling sa kanya. So kaya para sa akin, kailangan yung something na ibabargain ko is sobrang din, pinavalue ko din. At yun nga yung childhood dreams ko. Kaya yun, pero hindi po yun alam ng parents ko. Baka ngayon, pag napanood nila, malalaman nila na yun pala yung dahilan. Nalalaman na po nila, sister. At saka yung naging kagalingan ng mother nyo ay ngayon, mother na rin kayo, no, para sa simbahan. Kaya isang miracle din po yan, no, after 22 years ay eto, andito pa rin po kayo at tapat na naglilingkod para sa ating mahal na Panginoon at sa ating inang simbahan. Muli po maraming salamat, Father Randy. Salamat, Earl and Sister Weng, no? Nakakatuwa ang ating usapan, no? Kitang-kita ang alab at ligaya ng ating pagsisikap na makatugon sa paanyaya ng Panginoon, no? Mula po sa mga bahaginan, mula po sa naikwento na sa atin ni Sister Weng at naitugon din ng ating mga kapatid na sina Earl at saka si Carlo, no? Ilang mga bagay po ang nagiging matingkad, no? Una po ay yung karanasan ng nagpapanatili, no? Di ba sabi nga sa isang relasyon, dapat balikan kung ano ang nagpapanatili. Sapagkat kapag nabalikan kung anong nagpapanatili, yun din ang magbibigay ng isang kahulugan at isang dahilan para magpatuloy, no? Para magpatuloy. At sa ating buhay at bokasyon, kagaya ng sinasabi sa atin ni Sister Weng, ang talagang nagdudulot sa atin ng dahilan para manatili ay yaong ugnayan natin sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi, Sister Weng, lalo na po sa mga seminarista, bilang isang vocation director at isang formator, spiritual director, kapag dumadating tayo o dumadaan tayo sa isang sitwasyon na napakamapanghamon, mahirap at masalimuot, magandang tingnan natin, nakatingin pa ba tayo sa Diyos na tumawag sa atin? Kasi baka mamaya, ang nagdudulot pala sa atin ng hirap at ng mga pasanin sa buhay natin o kaya yung mga sandali na nagdudulot sa atin ng hamon ay yung mga pagkakataon at sandali na kung minsan ay hindi na natin naitutuon ang ating sarili sa tunay na tumawag sa atin at naitutuon na lamang ito sa sarili natin, no? Kaya napakahalaga po yung sinasabi ni Sister Weng, no? Yung balikan palagi ang ating ugnayan sa Diyos, no? Siya pa ba ang direksyon natin? Siya pa ba ang tinutugunan natin? No? Gusto kong balikan yung binahagi ni Sister na 5M, no? Yung 5 milyon. Yung mabuhay, magmahal, magdasal, maglingkod, at magbigay, no? Dinagdagan pa nga ni Carlo, magtiwala. Ang saysay ng buhay ay kapag nagawa itong maialay, no?
Amen. Yun naman ang kahulugan ng buhay, di po ba? Parang mararanasan mo lang ikaw ay buhay kapag ikaw ay nag-aalay nito. At ang larawan ng pag-aalay ng buhay ay larawan ng pag-ibig. At kung titingnan natin, ang pag-ibig ay ang Diyos. Yeah. Kaya pala, sister, kapag tayo nag-aalay ng buhay, ng ating sarili, ng ating oras, panahon, at maging ng ating kayamanan, higit natin na nakakatagpo ang Diyos. At kapag nakakatagpo natin ang Diyos, nagagawa nating tumugon. At ialay din lalo pa ang ating buhay. No? Kalawa, magmahal. Di ba? Ang taong nagmamahal ay buhay at hindi patay. Ang larawan ng pag-ibig ay laging nakaugnay sa kung paano tayo minahal ng Diyos at kung paano niya din tayo inaanyayahang magmahal. No? Kaya pala kapag tayo nagmamahal ay nararamdaman natin yung tunay na kaligayahan. Yeah. Kaya mo sinusundan, kaya mo iniingatan, at kaya mo pinapahalagahan kasi may pagmamahal kang nararamdaman o may pagmamahal tayong nararamdaman. No? Siguro mga kapatid na nanonood sa amin ngayon, mga kabataan, mga magulang ng mga kabataang nag-iisip pumasok sa buhay, pagpapari at pagmamadre. No? Ito po makikita ninyo, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. No? Kahit po kayo mga magulang. Kitang-kita niyo po sa pagbabahagi ni Sister Weng, kahit na talagang makipagbuno ang kanyang tatay sa kanya. No? Dahil sa ang tinutugunan ni Sister Weng ay pag-ibig ng Diyos at yun ang kanyang pinangahawakan. No? Ang Diyos na din ang gumagawa ng paraan para ito'y maunawaan, no? ng mga taong nasa kanyang kapaligiran. No? Partikular ang kanyang pamilya. No? Sabi ni Sister Weng kanina, Carlo Earl, di ba tinuruan ako ng magulang ko, ng tatay ko kung paanong magbigay at maglingkod. Sana kung tinuruan nila ako maging madamot, baka hindi ko to pinili. Kanina parang natahimik ako dun. Kung ako ang tatay siguro nito ni Sister Weng, ako din pala ang promotor. Ako din pala yung naging instrumento ng Diyos. No? Kaya tayo, kung nanonood ka po sa amin ngayon, no? Salamat po sa inyong bahagi, no? Sa paghuhubog sa buhay ni Sister Weng. No? O di po ba mga tatay, nanay na nanonood ngayon, no? Kapag naisip ng inyong anak at nakita ng inyong anak na ang direksyon niya ay para sa buhay, pagpapari o pagmamadre, bahagi na po nito ay ang kwento ng kanilang paghuhubog na tinanggap mula sa inyo. Hindi po sila basta tinawag ng Diyos. Naging bahagi po kayo ng tawag ng Diyos sa kanila. Pangatlo, magdasal. No? Ang pagdarasal ang nagpapalalim ng ugnayan natin sa Panginoon. Kaya araw-araw, mahalagang nagdadasal. Kapag ang isang pari, madre o isang tao ay nakakalimot ng magdasal, may iba na siyang direksyon na tatahakin. Kaya nga po, kapag tayo ay nabibigyan ng pagkakataon para tumahimik, magnilay, manalangin at balikan ang ating buhay, ito rin ay pagkakataon na sana'y buksan natin ang ating mga sarili sa kung ano ang paanyaya ng Diyos sa atin at kung ano ang kanyang nais na ganapin natin. Kailangan po natin ng Diyos sa buhay natin. Kung paanong ganun pa yung napaka-aktibo sa maraming gawain o maging sa kasalukuyan sa social media, kailangan din tayo maging aktibo sa ating buhay panalangin. Kung saan ang ating panalangin ay maging buhay natin at ang buhay natin ay maging panalangin natin. Para manatili tayo sa ugnayan sa Diyos. At tingnan nyo po, kapag ang buhay natin ay panalangin na natin, makikita nyo po kung paanong ang lahat ng iniisip, hinahangad at ginagawa natin ay laging isang karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos. Pang-apat, no? Maglingkod.
Ang paglilingkod po at pagbibigay, yung ikalima na sinabi ni Sister, ay larawan na po ng isang epektibong pagdarasal. Sabi nga, ang panalangin ay nagdudulot ng isang pagsasabuhay. Lagi pong dapat magtapos ang ating panalangin sa tinatawag na konkretong pagkilos at paggawa. Meron tayong dala, paglapit sa Diyos, at sa ating dalahin sa Panginoon, hahayaan natin na siya ang maghari sa atin. Kaya nga, kailangan natin maging mapagpakumbaba sa tuwing tayo nagdarasal na ang kalooban ng Diyos ang ating susundin. At mula doon nangyayari yung tinatawag na conversion, pagpapanibago. At kapag may pagpapanibago, ayun, nakakakonect na tayo muli sa Diyos. At nagagawa natin kung anong pinag-aanyaya niya sa atin. Kaya kapag tayo ay nanghihina ang loob, natatakot o nag-aalinlangan sa buhay o nagdududa, balikan natin ang ugnayan natin sa Panginoon. At kagaya din po ng sinasabi kanina ni Carlo, magtiwala, no? Na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. No? Yeah. Naalala ko yung kanta ng mga charismatic, sabi sa kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. No? Yeah. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ganun pala. No? Kaya, hindi na nakakapagtaka kung bakit masaya si Sister Weng sa kabila ng lahat. Kahit na siya'y makaranas na siya'y nasunog na, kaya kahit na makaranas siya ng maraming mga pakikibaka sa buhay, sa kahulihan, ang Diyos ang nagtagumpay. Nagkaroon siya ng tinatawag na pakikipagtipan sa Panginoon. Mga kapatid, nawa po itong ating usapang bukasyon ngayong gabi ay nagbigay ng isang pagmumulat sa ating kaalaman. O sa mga kabataan na nandyan, nakikinig sa amin, o sa mga kabataang babae na naiisip din na tumugon sa ganitong paanyaya, pagdasalan nyo maigi. At kung ang inyong intensyon ay napakadalisay, unti-unting pinadadalisay, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ang Diyos na ang inyong kasakasama. Maraming salamat po, Sister Weng, sa inyo pong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. At nawa ay patuloy po namin kayo maging kalakbay sa pagtugon sa marami pa pong mga programa, gawain ng Ministry ng Bukasyon ng Diocese ng Imus. No? Bibigay ko po ang pagkakataon sa inyo, Sister Weng, para sa mga pangwakas o panghuling mensahe na nais po ninyong bitawan sa mga manonood natin. Okay po. Thank you rin po, Father. Una po, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga magulang. Alam niyo po, sa buhay namin ay napakahalaga ng role na ginagampanan ng pamilya. Walang magiging mabuting madre o magiging mabuting pari kung walang mabuting magulang o mabuting pamilya ang pinanggalingan. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga magulang. Sana marami pang magulang na talagang tulungan yung kanilang mga anak na magmahal, na mabuhay, na magdasal, magbigay, maglingkod at magtiwala sa Diyos. At para sa lahat naman po ng mga kabataan na nagnanais tumugon sa Diyos, babae man o lalaki, alam niyo madali pong pumili kung ang pipiliin nyo ay parehong mabuti. Diba? Between two goods, madali lang. O between two evil, good and evil, no, madali. Pero kapag ang pipiliin natin ay parehong mabuti, mahirap. Pero sabi nga, isa po sa naging prinsipyo ko sa buhay na ako pumasok sa kumbento, minsan kailangang iwanan ang isang wagas na pagmamahal para sa isang higit pang dalisay na pag-ibig. Amen. Maraming salamat po, Father. Sister Weng, at makakaasa po kayo sa aming mga panalangin at patuloy na suporta, lalo na po sa ganitong klaseng mga gawain sa larangan ng vocation promotion. Sa inyo pong lahat na nakilakbay sa amin ngayong gabi, maraming salamat din po. Patuloy po nating ipagdasal ang bokasyon upang sa gayon ng Panginoon ay magsugo ng mga magsisilbing lingkod sa kanyang ubasan, mga kabataang babae, lalaki na tutugon sa kanyang panawagan.
Kung kayo po ay may mga katanungan na nais pong iparating sa amin, malaya po kayo makakapag-iwan ng inyong mga mensahe o katanungan through private message sa Ministry ng Bokasyon Facebook account ng atin pong diocese. Gayon din po sa Bokasyon Kung Tawagin page, kung saan sisikapin po namin na sagutin ang inyong mga katanungan sa kakayahang mayroon po kami. Tapusin po natin ang ating usapang bokasyon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Manaming mapagmahal, maraming salamat sa biyaya ng gabing ito. Salamat din sa kwento ng bokasyon ni Sister Weng na kung saan ay aming nadama kung paano ka kumikilos ng may pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkakaloob ng mga biyaya at grasya na aming kinakailangan upang sa kabila ng mapanghamong sitwasyon na amin ngayong nararanasan ay makita pa rin namin ang kaligayahan sa buhay na aming pinagsusumikapan. Nihiling po namin na nawa ay patuloy ka pang magsugo ng mga kabataang lalaki at babae na magiging bukas sa iyong panawagan upang sila din ay makapaglingkod sa simbahan at sa iyong sambayan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. naway pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At dito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home, Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bokasyon. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Earl, Carlo, and Sister Weng. God bless you po. Good night. Thank you po.